Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nangako ang Asian Development Bank o ADB na susuportahan ang pangunahin at mas pinahusay na estratehiya ng koleksyon ng buwis na ipinanukala ni Finance Secretary Ralph Recto gamit ang teknolohiya para sa mas episyente at agresibong pagbubuwis. Sa isang pahayag sinabi ng Finance Department na nakipagpulong kamakailan si Recto sa mga senior official ng ADB kung saan nabanggit nito ang pangangailangan sa mas pinagkaisang koordinasyon ng interagency, national at lokal na mga ahensya upang pagtugmain ang mga tala ng registered taxpayers at mas pinaigting na koleksyon ng buwis. Sa pamamagitan ng $400 million Domestic Resource Mobilization Policy-Based Loan, suportado ng ADB ang inisyatibo ng bansa sa paglikha ng patas at epesyenteng sistema ng pagbubuwis. Layunin ng policy-based loan na pagandahin ng domestic resource mobilization policies at legal frameworks, modernisahin ang tax administration sa pamamagitan ng digital transformation at pagtibayin ang international tax cooperation and exchange of information. Nakatakda ng gawin ang second sub-program sa 2025. Suportado rin ng ADB ang Bureau of Internal Revenue sa programa nitong digitalisasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical assistance na maghahanda sa ahensya sa investment project nito sa 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinaigting palalo ng Department of Trade and Industry o DTI ang masusing pagsusuri ng online sellers, partikular ang mga nag-aalok ng mystery box o parcel upang tiyakin ang proteksyon ng mga consumer at pagtalima sa fair trade practices. Sa panayam sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles na lahat ng online shops na nagbebenta ng mystery items ay sasailalim sa mahigpit na beripikasyon at kakailanganin nilang magbigay ng ebidensya sa sourcing ng mga item na iniaalok nila sa kanilang platforms. Ani Nograles, kinakailangan nilang patunayan na nakuha ang mga ito sa legal na paraan, maaaring sa pamamagitan nito ng proof of purchase mula sa valid auctions o kumpirmasyon na legal itong nakuha sa Bureau of Customs o BOC. Regular na minomonitor ngayon ng DTI ang mga online stores ayon kay Nograles. Paliwanag dito, ilan kasi sa mga mystery box o parcel ay illegal na nakuha sa nakaw ng mga produkto mula sa warehouses na labag sa anti-fencing law ayon sa opisyal. Ipinagbabawal sa anti-fencing law ang pagbebenta ng nakaw ng mga produkto o item na nakuha sa illegal na paraan. Maaaring parehas ang seller at buyer ay masingil kung ito ay nakaw. Layunin ng mas pinahigpit na regulasyon ng DTI sa mga online seller ang proteksyonan ang mga consumer mula sa potensyal na mapanlinlang o hindi ligtas na mga produkto habang itinataguyod ang transparency at accountability sa sektor ng e-commerce. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas mabilis ang paglaki ng sektor ng paggawa o manufacturing output nitong Desyembre ng nakaraang taon ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa datos ng PSA, lumaki ang Value of Production Index o VAPI sa 2.6%. Mas mabilis sa 2% ang paglawig nito noong Nobyembre 2023. Ngunit mas mababa ito sa 10.1% paglaki noong nakaraang taon. Samantala, ang Volume of Production Index o VOPI naman ay lumaki sa 2%. Mas mabilis sa 1.8% paglaki noong Nobyembre ng 2023, ngunit mas mabagal kumpara sa 4.5% paglawig noong Disyembre taong 2022. Bahagya namang bumaba ang average utilization rate para sa manufacturing section noong Disyembre 2023 sa 74.3% mula sa 74.8% noong buwan ng Nobyembre. Ayon sa PSA, nagulat ang lahat ng industry divisions ng capacity utilization rates na mahigit sa 60% sa naturang buwan. Kabilang sa tatlong pangunahing industriya na nagulat ng pinakamataas na capacity utilization rate ang manufacture ng rubber at plastic products, machinery at equipment maliban sa electrical, at beverages. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.